Nais mo bang malaman how to instantly pull out the top 3 highest and lowest score sa isang spreadsheet? Kung nagrarang ka man, nagkukompute ng grades o gusto mo lang ipakita ang Excel skills mo, itong tip na to siguradong mapapawaw ka. So yan ang ituturo ko kung paano gawin like a pro in just seconds. Tara na sa Quezon. So ito yung ating gagamiting formula, equals large, then ito yung array, yung column B, at saka yung number of rows. So yung 100, yan yung bilang ng rows. Tingnan natin. O hanggang 100 siya. Kung gusto mo lang ay 31, papalitan lang natin yung 100 na yan, 231. So ito yung reference natin, enter. So 97 yung top score. Para ma-determine natin yung top 3 scores, click lang natin yan, then drag natin pababa. So yan yung top 3 score, 97, 96, 95. Ang next naman natin kukunin ay tatlong pinakamababang score. So ang formula naman natin gagamitin dyan ay equal small. So yung array natin, yung column V, then 100 row. Yung reference natin, enter. 65 yung pinakamababang score. So 3 lowest score. Ang tanong, paano naman kapag gusto mo ay kasama ang pangalan? So ito naman ang ating gagamiting formula. Medyo mahaba siya. So ilalagay ko sa comment section yung mga formula para kopyahin nyo na lang doon. Equals index naman yung ating gagamitin. Ang formula namang ito will return a concatenated string ng mga pangalan ng estudyante and their corresponding top 3 highest scores. Enter. Si Noah Singh yung top student na may score na 97. So ito yung ating top 3. Yung lowest score naman natin na may kasamang pangalan. Ito naman formula na ito ang ating gagamitin. Index maths. Makita natin yung index. Then yung lookup value na small. Yung array. Kung dito sa top 3 score, ang makikita natin dito ay itong lookup value na large. Opposite siya ng lowest score, which is parehas lang dito, large, then small. Okay? So si James Lopez ang ating pinakamababa ang score. 3 lowest scores with name syempre. Si James, si Aiden at saka si Lily Davis. Medyo nakakalito lang yung formula kapag mahaba na, no? Hindi mo naman kailangan kasing i-memorize yung mga formula na yan. Dapat mo lang siyang mapamiliarize. At saka dapat meron kayong mga listahan ng mga formula at hand for your reference. Oras na kailanganin nyo, madali nyo makikita o makukuha. Save nyo lang itong video na to. So kung gusto nyang panoorin ulit o balikan, mabilis nyong makukuha. Okay? Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials.